Ang unang bumungad kay Ara ay ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha, masyadong maliwanag, masyadong mainit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, napapapikit dahil sa antok at sa gumuguhit na sakit sa kanyang sentido. Saan ako? Hindi ito ang kanyang kwarto. Ang malambot na kutson na kanyang hinihigaan, ang amoy ng mamahaling fabric conditioner sa kumot, at ang banayad na lamig mula sa aircon ay pawang mga bagay na banyaga sa kanya. Isang mabigat na braso ang nakapatong sa kanyang baywang. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang kabog na tila umaalingaw sa katahimikan ng silid. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, nilingon niya ang katabi. Ang perpektong panga. Ang bahagyang nakabukas na mga labi. Ang makapal na pilik mata na nakapikit. Si Sir Miguel. Si Miguel de la Cruz. Ang iisi ng kumpanyang pinapasukan niya. Ang lalaking tinitingala ng lahat, ang lalaking kinatatakutan niya. Parang binuhusan ng nagielong tubig ang buong sistema ni Ara. Ang lahat ng alaala mula sa gabing nagdaan ay bumalik na parang isang malakas na alon, ang party ng kumpanya, ang sunod-sunod na shots ng tequila na inalok sa kanya, ang malabong tawanan. At ang huli niyang natatandaan ay ang pag-alalay sa kanya ni Sir Miguel palabas ng bar. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi ng pagkagulat at kahihiyan. Anong ginawa niya? Anong nangyari? Maingat na maingat niyang inalis ang braso ni Miguel mula sa kanyang baywang. Bawat galaw niya ay kalkulado, natatakot na baka magising ito at makita siya rito. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa bawat segundo. Nang sa wakas ay malaya na siya, marahan siyang bumangon. Doon niya lang napansin ang lawak ng kwarto. Mula sa sahig hanggang kisam ay salamin ang dingding, at tanaw mula roon ang buong Bonifacio Global City. Ito ang penthouse ng CE. Ang lugar na laman lang ng mga usap-usapan sa opisina. At narito siya. Hubad sa ilalim ng kumot. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang kanyang bestida na nakakalat sa sahig, kasama ang kanyang mga panloob. Walang lingon-lingon, sinuot niya ang mga ito ng mabilis. Hindi na niya hinanap ang kanyang sapatos. Ang tanging nasa isip niya ay ang makatakas. Makalayo mula sa lugar na ito, mula sa kahihiyang ito. Tinakbo niya ang pinto, marahang pinihit ang seradura, at sumilip sa labas. Walang tao. Mabilis ngunit walang ingay siyang lumabas at isinara ang pinto. Ang mahinang pag-click nito ay parang putok ng baril sa kanyang pandinig. Nang makarating siya sa elevator at pinindot ang ground floor, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Habang bumababa ang elevator, napasandal siya sa malamig na pader na metal at napapikit. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Isang pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali. Ilang linggo ang lumipas. Sinubukan ni Ara na ibaon sa limot ang gabing iyon. Pumasok siya sa trabaho na parang walang nangyari, na parang hindi niya ginugol ang isang gabi sa kama ng pinakamataas na boss ng De La Cruz Holdings. Naging doble ang kanyang pag-iingat. Iniiwasan niya ang mga lugar kung saan maaaring mag-cruise ang landas nila ni Sir Miguel. Kung dati ay kinakabahan lang siya sa tuwing nakikita ito, ngayon ay may kasama ng matinding takot at hiya. Pero si Miguel de la Cruz ay parang hangin. Kahit saan siya lumingon, naroon ang presensya nito. Isang beses, habang naglalakad siya sa hallway, nagkasalubong sila. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. Para kay Ara, ang isang segundong iyon ay parang isang kawalang hanggan. Hinintay niya ang anumang reaksyon, isang ngisi, isang kindat, o kahit isang bakas ng pagkilala. Pero wala. Dumaan ito sa tabi niya na parang hindi siya kilala, na parang isa lang siyang ordinaryong empleyado sa libo-libong nagtatrabaho para sa kanya. Malamig. Professional. Walang emosyon. Mas masakit pa iyon kaysa sa inaasahan niya. Para bang ipinamukha sa kanya ng katahimikan nito kung gaano siya kawalang halaga. Isa lang siyang pagkakamali sa isang gabi ng kalasingan na madali lang nitong kinalimutan. Mas mabuti na to, sabi niya sa sarili. Mas mabuti nang kalimutan na lang ang lahat. Ngunit may isang bagay na hindi hahayaang makalimot si Ara. Nagsimula sa umaga. Isang pakiramdam ng pagkahilo at pagduduwal na pilit niyang isinawalang bahala. Baka puyat lang, baka stress sa trabaho. Ngunit lumipas ang 1 linggo, 2 linggo at hindi nawawala ang pakiramdam.
At ang kanyang buwanang dalaw na laging eksakto sa petsa ay hindi dumating. Isang gabi, pagka-uwi mula sa trabaho, dumaan siya sa isang butika. Nanginginig ang mga kamay, bumili siya ng isang maliit na kahon. Isang bagay na kinatatakutan niyang hawakan pero kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa loob ng maliit at masikip na banyo ng kanyang nirerentahang apartment, umupo siya sa takip ng inidoro at sinunod ang panuto sa kahon. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Huwag po sana. Parang awa niya na, huwag po sana. Pagmulat niya, halos hindi siya makahinga sa kanyang nakita. 2 linya. 2 malinaw na pulang linya. Hindi. Hindi maaari. Nabitawan niya ang pregnancy test. Tumama ito sa sahig na may mahinang kalansing. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga pader ng banyo ay tila gumagalaw, papalapit sa kanya, sinisikip ang kanyang paghinga. Paano na? Anong gagawin ko? Ang mukha ni Miguel de la Cruz ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang lalaking kinalimutan na siya. Ang lalaking ama ng magiging anak niya. Isang pait na tila lason ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang lalaking dumaan lang sa tabi niya na parang isa siyang multo. Ang lalaking hindi man lang siya binigyan ng kahit isang sulyap ng pagkilala, ang siyang magiging ama ng dinadala niya. Naramdaman niya ang biglaang pagwawala ng kanyang sikmura. Napasugod siya sa inidoro at doon inilabas ang lahat ng wala. Walang laman ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang katawan ay pilit na nagpupumiglas, tila gustong isuka ang katotohanang unti-unting pumapatay sa kanya. Nanghihinang napasandal siya sa pader. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang pangarap niya ay simple lang. Makatapos sa pag-aaral, makahanap ng disenteng trabaho, mayahon ang sarili sa hirap. Simple lang. Ngayon, ang simpleng pangarap na iyon ay parang isang bituin na milya-milya na ang layo. Ang isang gabing pagkakamali ay habambuhay na babago sa lahat. Tumingin siyang muli sa pregnancy test na nasa sahig. Ang 2 pulang linya ay parang 2 sentensya ng habambuhay na pagkakakulong. Nag-umpisang humuni ang kanyang mga tainga. Ang maliwanag na ilaw ng bumbilya sa itaas niya ay nagsimulang kumurap-kurap sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang biglaang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sinubukan niyang kumapit sa lababo, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila wala ng lakas. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdilim sa mga gilid hanggang sa isang maliit na bilog na lang ang kanyang nakikita. Ang huli niyang naisip ay ang kanyang sarili. Nag-iisa. Takot. Walang mapupuntahan. At bago pa man tumama ang kanyang katawan sa malamig na sahig, kinain na siya ng kadiliman. The De La Cruz name was built on 2 things, impeccable reputation and absolute control. For Miguel de la Cruz, these were not just family values, they were the very principles he lived with. Sa kanyang mundo, lahat ay may solusyon. Lahat ng problema ay isang business proposal na naghihintay ng tamang strategy. Ang emosyon ay isang liability. Ang gulo ay isang kahinaan. Kaya naman nang tumunog ang intercom sa kanyang desk, at ang boses ng kanyang executive secretary, na si Marisa ang narinig niya, isang bahagyang inis ang gumuhit sa kanyang mukha. Sir Miguel, sorry to disturb you, but we have a situation. What is it, Marisa? I'm in the middle of closing the Acoge deal, sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa mga numero sa kanyang screen. An employee fainted sa pantry, sir. Si Arabella Reyes po. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, natigilan si Miguel. Ang mga numero sa screen ay biglang lumabo. Ang perpektong kontrol na ipinagmamalaki niya ay bahagyang nayanig. Arabella Reyes. The girl from the party. The warm body beside him that morning. The loose end. He had successfully pushed the memory of that night to the deepest recesses of his mind, labeling it as a rare, regrettable lapse in judgment. He had convinced himself it was nothing. Apparently, it was now something. A muscle tightened in his jaw. This was complication he did not need. Dinala na ba siya sa klinik? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang lamig sa kanyang boses. Yes, sir. But the nurse is suggesting we take her to a hospital. She's unconscious.
Napasandal si Miguel sa kanyang upuan. A hospital. That meant records. It meant potential gossip. Hindi pwede. He needed to control this narrative. Now. Cancel din na next meeting, utos niya, sabay tayo. Have Jingri car ready at the basement. And tell the nurse to prepare her. We're not taking her to just any hospital. We're taking her to F. Luke's. I will handle this myself. Ang amoy ng antiseptic sa pribadong silid ng ospital ay nakakairita. Para kay Miguel, ito ang amoy ng kawalan ng kontrol ng mga bagay na hindi naaayon sa plano. He stood beside the window, his arms crossed, watching the city lights below. Kanina pa siya naghihintay. The doctor was taking too long. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang isang may edad ng doktor, may hawak na folder. James de la Cruz, bati nito. Doc. What's the situation? Is it stress? Fatigue, diretsong tanong ni Miguel. Gusto na niyang matapos ito. He would pay for her bills, give her paid leave, and make her sign a non-disclosure agreement. Problem solved. Umiling ang doktor. She's stable, but she fainted due to exhaustion and dehydration. Normal in her condition. Kumunot ang noo ni Miguel. Her condition? The doctor gave him knowing look. M. de la Cruz, de Reyes is pregnant. The word hung in the sterile air. Pregnant. Miguel felt nothing. Or rather, he refused to feel anything. This was the problem he had anticipated. It was manageable. A single here was a scandal, but a manageable one. I see, malamig niyang sagot. Thank you, Doc. Akmang tatalikod na ang doktor nang bigla itong humarap muli. There's one more thing, sir. What is it? Walang pasensyang tanong ni Miguel. Based on the ultrasound, it's not just one T. Sabi ng doktor, may bahagyang ngiti. She's carrying twins. Twins. Kung ang salitang pregnant ay isang bato, ang salitang twins ay isang bundok na bumagsak sa kanya. Hindi na ito isang simpleng problema. This was catastrophe in the making. Dalawang potential na De La Cruz hears from an unknown secretary. The media would have a field day. His mother would have a heart attack. For the first time that day, Miguel felt his perfect control shatter. He could only stare at the doctor, speechless. Nang makaalis na ang doktor, dahan-dahang lumapit si Miguel sa kama. Naroon si Ara, natutulog pa rin na may nakakabit na A-drip sa kanyang kamay. Sa liwanag ng silid, mukha siyang mas bata, mas payat. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang simpleng damit opisina ay lalong nagpamukha sa kanya na dayuhan sa mamahaling silid na ito. He looked at her, really looked at her, for the first time since that morning in his penthouse. Hindi na bilang isang empleyado. Hindi na bilang isang pagkakamali. Kundi bilang ina ng dalawang magiging anak niya. A wave of conflicting emotions washed over him. Annoyance, because his life was now irrevocably complicated. Anger at himself for his carelessness. And underneath it all, a strange, heavy weight settled in his chest. Responsibility. This was a mess. A huge, complicated, twin-sized mess. But it was a mess he created. De La Cruz does not run away from his responsibilities. He manages them. He sat on the chair beside her bed and waited. The say in him was already formulating plan, a contract, a solution. Nang imulat ni Ara ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang kisam na puti. Pagkatapos ay ang pamilyar na amoy ng ospital. At pagkatapos, ang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama, nakatingin sa kanya na may ekspresyong hindi niya mabasa. Sir! Miguel, mahina niyang sabi, sinusubukang bumangon. Don't move, utos nito, ang boses ay kasing lamig ng aircon sa silid. Umupo ito ng diretsyo, inilagay ang isang briefcase sa kanyang kandungan at binuksan ito. Kumuha siya ng isang folder at inilapag sa ibabaw ng kumot, malapit sa kanyang mga paa. I already know everything, sabi niya, walang paligoy-ligoy. You're pregnant. With twins. Naramdaman ni Ara na nanuyo ang kanyang lalamunan.
Ang mga luhang akala niya ay naubos na ay muling namuo. There is only one solution to this problem, pagpapatuloy ni Miguel, tila isang abogadong naglalahad ng kaso. A solution that will protect the company, my family's name, and the future of those children. Binuksan niya ang folder. Isang kontrata. You and I are getting married. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano? It's a marriage contract, paliwanag ni Miguel, bawat salita ay tumpak at walang emosyon. You will be my wife in paper. You will live in my house. You will want for nothing. Your children, our children, will carry my name and will be given everything they deserve as if de la Cruz. In exchange, you will perform your role as the wife in public, and you will never speak of the true nature of our arrangement. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay matalim at seryoso. Lahat ng kayamanan at seguridad na hindi mo kailanman mapapangarap ay mapapasa iyo. Makukuha mo ang lahat. He paused, letting the weight of his next words sink in. Maliban sa pag-ibig ko. Naramdaman ni Ara ang pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Ang bawat salita ni Miguel ay parang punyal na bumaon sa kanyang puso. Hinawakan niya ang ballpen na inabot nito sa kanya. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito na ang katuparan ng isang bangungot. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang ginintuang haula. Sa huling hibla ng kanyang natitirang tapang, nagtanong siya, ang boses ay basag at nanginginig. Paano kung hindi ako pipirma? Paano kung hindi ako pipirma? Ang tanong ni Ara ay lumutang sa hangin, mahina ngunit puno ng pagsuway. Sandaling natigilan si Miguel, tila hindi inaasahan ang anumang uri ng pagtutol mula sa kanya. Pagkatapos, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Then you are free to go, Junior Reyes, simpleng sagot niya, sabay kuha muli ng kontrata. You can raise your twins on your own with your secretary's salary. You can tear aside to explain to them why their father's name is not on their birth certificates. You can watch them grow up being mocked for being illegitimate. The choice is yours. Security or a life of struggle. I am offering you the only sensible option. Bawat salita ay isang dagok sa sikmura ni Ara. Hindi ito isang alok, ito ay isang banta na binalot sa lohika. Tumingin siya sa kanyang patagpang tiyan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa dalawang buhay na nasa loob niya. Wala siyang pagpipilian. Wala siyang kalaban-laban. Hinawakan niyang muli ang ballpen, ang plastik ay malamig sa kanyang nanginginig na kamay. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ni Miguel, nilagdaan niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Nilagdaan niya ang kanyang kalayaan. Ang mansyon ng mga De La Cruz sa Forbes Park ay hindi isang bahay, ito ay isang palasyo. Habang ang mamahaling sasakyan ni Miguel ay dahan-dahang pumapasok sa naglalakihang gate, hindi mapigilan ni Ara na mamangha at matakot. Ang hardin ay mas malawak pa kaysa sa parke sa kanilang probinsya. Ang mismong bahay ay tila isang gusali mula sa isang European magazine na may matataas na haligi at malalaking bintanang salamin. This will be your home now, sabi ni Miguel na hindi man lang siya tinitingnan. Para sa kanya, isa lang itong normal na araw. Para kay Ara, ito ang unang araw ng kanyang bagong buhay o ng kanyang bagong kulungan. Isang pila ng mga unipormadong katulong ang sumalubong sa kanila sa Grand Foyer. Lahat sila ay nakayuko, hindi naglalakas loob na tumingin sa kanya. Naramdaman ni Ara ang kanyang pagiging dayuhan sa lugar na ito. Ang kanyang simpleng bestida at lumang sapatos ay tila sumisigaw na hindi siya nabibilang dito. Good afternoon, Sir Miguel, bati ng isang mayordoma. Prepare the rose suit for the wife, utos ni Miguel. Ang salitang asawa ay tunog banyaga at pilit mula sa kanyang bibig. And inform the mother that we have arrived. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang ina niya. Ang matriarch ng pamilya De La Cruz. Ang babaeng nakikita lang niya sa mga society magazine, laging may malamig na ekspresyon at suot na mga alahas na nagkakahalaga ng higit pa sa kikitain niya sa buong buhay niya. Welcome home, Hijo.
Isang boses, matigas at puno ng otoridad, ang umalinggaw mula sa tuktok ng malawak na hagdanan. Dahan-dahang bumaba ang isang babae, ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at pagwawalang bahala. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk dress, at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos sa isang bon. Si Doña Elvira de la Cruz. Tumigil ito sa gitna ng hagdanan, ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Ara, kundi sa anak nito. Miguel, I was not informed we were having a guest. Lumapit si Miguel. She is not a guest, mother. This is Arabella. Ethloy wife. Doon palang ibinaling ni Doña Elvira ang tingin nito kay Ara. Mula ulo hanggang paa, sinuri siya nito. Bawat sulyap ay parang isang pisikal na sampal, isang paghatol. Naramdaman ni Ara ang pagnanais na magtago sa likod ni Miguel na maging invisible. Your wife, inulit ni Doña Elvira, ang bawat pantig ay maihalong hindi makapaniwalang paghamak. Miguel, I believe we need to talk. In Isvay study. Now. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Miguel. Tumalikod ito at naglakad palayo, ang tindig ay puno ng hindi nasabing galit. Naiwan si Ara sa gitna ng foyer, napapaligiran ng mga estranghero, pakiramdam ay mas nag-iisa kaysa kailanman. Ilang oras ang lumipas. Dinala si Ara ng isang katulong sa Rose Suite, isang kwarto na mas malaki pa sa buong apartment niya. May sarili itong sala, banyo na gawa sa marmol, at isang walk-in closet na puno na ng mga bagong damit, sapatos, at bag na hindi niya alam kung paano isusuot. Lahat ay perpekto. Lahat ay mamahalin. Lahat ay malamig at walang buhay. Umupo siya sa gilid ng kama, yakap-yakap ang kanyang sarili. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Inaasahan niyang si Miguel iyon, ngunit hindi. Si Doña Elvira ang pumasok, na may dalang isang manipis na folder. Hindi man lang ito kumatok. Isinara nito ang pinto sa likuran niya, ang tunog ay tila isang pagtatak sa kanyang kapalaran. So, simula nito, umupo sa isang antigong silya sa tapat niya. You are pregnant. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Evai's son is irresponsible man. He will always do his duty, pagpapatuloy ng matanda, ang mga mata ay nanlilisik. But do not mistake his sense of duty for affection. Huwag kang magkamali, bata. Alam ko kung anong uri ka. Kinuha nito ang isang dokumento mula sa folder. This is the De La Cruz Code of Conduct for Spouses. A list of rules you will live by while you are under this roof. Inilapag nito ang folder sa kama. Rule number 1, you will not bring shame to this family. You will act, talk, and dress like De La Cruz. Your past life is over. Rule number 2, you will not interfere with Esvai's son's business or personal affairs. Your only job is to produce the heir. Rule number 3, and the most important one, you will not, under any circumstances, fall in love with Elvie's son. You are a contractual wife. Remember your place. Tumayo ito, tiningnan si Ara na may sukdulang pagkasuklam. Alam ko ang laro ng mga babaeng tulad mo. You see wealthy man and you see lottery ticket. But let me make this clear. I am the owner of this house. If thy son may have brought you in, but he can just as easily throw you out. Prove to me that you are anything but a gold digger, and maybe, just maybe, you will survive here. Tumalikod ito at naglakad palabas. Bago isara ang pinto, humarap itong muli. And one more thing, sabi nito, ang boses ay halos isang bulong na puno ng lason. Starting tomorrow, I will personally teach you how to be worthy of carrying the De La Cruz name. Nang magsara ang pinto, naiwan si Ara sa nakakabinging katahimikan ng malaking silid. Napayuko siya, hinawakan ang kanyang tiyan, at doon, sa gitna ng lahat ng karangyaan, tahimik siyang umiyak. Hindi siya nakapasok sa isang palasyo. Pumasok siya sa lungga ng halimaw. Miguel de la Cruz was a man of routine and order. His days were scheduled down to the minute, a relentless cycle of board meetings, market analysis, and high-stakes negotiations. Ang kanyang tahanan ay dapat sanang pahinga mula sa kaguluhan ng mundo ng korporasyon. Ngunit mula nang dumating si Ara, ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng isang tensyon na halos nahihipo. He could feel it the moment he stepped inside.
The heavy silence at the dinner table. The way the household staff would avoid making eye contact with Ara. The constant, suffocating presence of his mother, watching Ara's every move like a hawk. Initially, he told himself it was not his problem. This was part of the arrangement. Ara had to adapt. It was a small price to pay for the life he was giving her and their children. He had company to run, he couldn't be bothered with domestic politics. He tried to keep his distance. He would leave for the office before she woke up and come home long after she had retired to her room, the Rose Suite, a room at the opposite end of the hall from his own. It was clear, unspoken boundary. But the house had a way of shrinking, of forcing them together in small, unexpected moments. Isang gabi, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. The mansion was quiet. He found Ara eating alone in the grand dining hall, seated at the very end of the long, imposing table that could accommodate 30 guests. Sa harap niya ay isang plato ng pagkain na halos hindi niya ginagalaw. It was a perfectly prepared steak, rare, just the way his mother liked it. Miguel remembered Ara mentioning once, during casual office lunch long before that night, that she didn't like steak. Na mas gusto niya ang mga simpleng pagkaing Pilipino. He stood in the shadows of the doorway, watching her. She looked so small and lost in the cavernous room. She would take a small bite, chew it slowly, and then stare blankly at her plate. It wasn't just a meal, it was punishment. And his mother was the executioner. A strange feeling pricked at his conscience. Guilt. He turned around and walked back to his study, closing the door quietly. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang 24-hour restaurant na kilala sa mga lutong bahay. He ordered sinigang, adobo, and a large serving of rice. Please deliver it to the service entrance, he instructed, and tell them to give it to Yaya Nena. And make it discreet. Later that night, as he passed by her room, he saw a tray outside her door, the plates empty. For a reason he couldn't explain, a small, unfamiliar warmth spread through his chest. It was a strategic move, he told himself. He needed her to be healthy for the twins. Nothing more. The next day, the tension escalated. Umuwi siya at naabutan niya ang kanyang ina sa sala, ang boses nito ay matigas at nanunumbat. Nakatayo sa harap nito si Ara, nakayuko, ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang likuran. Sa sahig, basag ang isang mamahaling Chinese vase, isa sa mga paborito ni Doña Elvira. Do you have any idea how much that costs? His mother's voice was sharp. That's worth more than your entire life's earnings. Walang ingat. Palibhasa ay hindi ka sanay sa mga magagandang bagay. Ara didn't say a word. She just stood there, absorbing the verbal blows. Something inside Miguel snapped. He had always revered his mother. He had always followed her counsel. But seeing Ara so helpless, so utterly humiliated over a broken object, ignited protective instinct he didn't know he had. Ma, tama na po. The two women turned to him, surprised. Doña Elvira's eyes widened, shocked at his interruption. Miguel, this doesn't concern you, his mother said, her voice laced with warning. It does, he said firmly, walking towards them. He looked at Ara, then at his mother. She's a wife. And she's pregnant. She doesn't need this kind of stress. He then turned to the nearest househelp. Clean this up. Walang imik, hinawakan niya si Ara sa braso. It was the first time he had touched her since the hospital. Her skin was cold. Halika na, he said gently. He led her away from the living room, leaving his mother speechless and fuming. He didn't take her to her room. He led her to his. Ako na ang bahala, he said, his voice softer now. Just rest, see. Late that night, he couldn't sleep. The image of Ara's face, pale and tear-streaked, kept flashing in his mind. He found himself walking to the connecting door between their suites, a door he had ordered to be locked. He hesitated for a moment, then knocked softly. Ara! The door opened a few moments later. She was in her pajamas,
her face devoid of makeup. She looked tired. May kailangan ka, sir, she asked. His eyes fell on her swollen feet. He had noticed her wincing as she walked earlier. Your feet. The doctor said you'd experience swelling. Before she could protest, he walked past her into her sitting area. Sit down. She looked confused but obeyed, sitting on the edge of the sofa. He disappeared into her bathroom and came back with a small basin of warm water and a towel. He knelt on the floor in front of her, gesture so uncharacteristic of him it shocked them both. Sir, anong? Just be quiet, he said, his voice low. Gently, he took her foot and submerged it in the warm water. The silence was thick with unspoken words. Ara sat rigidly, too stunned to move. Miguel worked methodically, his large, capable hands massaging her tired feet with gentleness that belied his cold exterior. He wasn't looking at her face, focusing instead on the task at hand. For the first time, the wall between them seemed to crumble, just for a moment. In the quiet of the night, they weren't the CEO and the secretary, not the master and the subject of a contract. They were just a man and a woman, connected gisai the future they were about to share. A fragile sense of kilig, of a strange and unexpected intimacy, filled the air. He was just drying her feet with a towel when a faint shadow in the hallway caught his eye. He looked up towards the slightly ajar door. His mother, Doña Elvira, was standing there. She wasn't fuming anymore. Her face was a mask of cold, calculated fury. Her eyes, fixed on his hands holding Ara's foot, glinted with terrifying and absolute resolve. She didn't say a word. She simply watched, and in that silent gaze, Miguel felt chill that had nothing to do with the night air. It was the look of a woman who had just declared a silent war. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing hinaplos ni Miguel ang kanyang mga paa, isang bagay ang nagbago. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Hindi ito bigla ang natunaw, sa halip, nagsimula siyang makita ang mga maliliit na siwang, mga sulyap sa lalaking nagtatago sa likod ng malamig na si. Hindi na niya ito tinatawag na sir sa isip niya. Siya na si Miguel. Nagsimula sa mga maliliit na bagay. Isang text message sa tanghali, kumain ka na ba? Isang pag-iwan ng paborito niyang manggang hilaw sa ibabaw ng kanyang nightstand. Mga simpleng kilos na sumisigaw ng pag-aalaga na hindi kayang sabihin ng kanyang mga labi. Ang mansyon ay nanatiling malamig sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Doña Elvira, ngunit ang Rose Suite ay naging kanlungan niya. At paminsan-minsan, ang kanlungan na iyon ay may kasama ng bisita. Si Miguel ay nagsimulang kumatok sa kanyang pinto tuwing gabi, hindi na para sa mga praktikal na dahilan, kundi para lang mag-usap. They would talk about his day at the office, the endless meetings, the pressure. In turn, she found herself sharing small things about her life, her dreams before all of this happened. Sa mga gabing iyon, hindi sila ang amo at ang empleyado. Sila ay dalawang taong nag-aaral na maging pamilya. Isang hapon, habang nakahiga siya at nagbabasa, naramdaman niya ito sa unang pagkakataon. Isang mahinang pitik mula sa loob ng kanyang tiyan. Parang isang maliit na paru-paro na kumakaway. Natigilan siya. Hinintay niya. Pagkatapos ay naramdaman niya ulit ito, mas malakas ngayon. Napangiti siya, isang tunay at masayang ngiti na matagal nang hindi sumilay sa kanyang mga labi. Dali-dali siyang bumangon. Walang pag-aalinlangan, lumabas siya ng kanyang silid at tinungo ang study ni Miguel. Kumatok siya. Pasok, narinig niyang sabi mula sa loob. Binuksan niya ang pinto. Si Miguel ay nakaupo sa kanyang desk, napapaligiran ng mga papeles, ang mukha ay seryoso. Ngunit nang makita siya nito, ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Ara! May problema ba? Umiling siya, hindi mapigilan ang ngiti. Wala. Meron lang akong gustong iparamdam sa'yo. Lumapit siya. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito, ngunit hindi ito tumutol. Nang makalapit si Ara, kinuha niya ang kamay ni Miguel. Ang init ng palad nito ay pamilyar na ngayon, isang kaibahan sa unang beses na hinawakan niya ito para pirmahan ang kontrata. Dinala niya ang kamay nito sa kanyang lumalaki ng tiyan. Hintayin mo lang, bulong niya.
Nakatayo sila sa katahimikan, ang kamay ni Miguel ay nakapatong sa kanyang tiyan. Ang tanging maririnig ay ang pagtik ng antigong orasan sa dingding. Si Miguel ay nakatitig sa kanyang kamay, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-iisip. At pagkatapos ay nangyari ito. Isang malakas na sipa. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Tumingin siya mula sa tiyan ni Ara patungo sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha na hindi pa nakikita ni Ara dati. Ano iyon? Sumisipa sila, sabi ni Ara, ang puso niya ay puno ng saya. Isang ngiti, isang tunay, hindi na kontrol ng ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Hinawakan niya ang tiyan ni Ara ng mas mahigpit. Ang lakas, bulong nito, tila isang batang nakakita ng mahika sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kontrata, lahat ng kasunduan ay naglaho. Ang natira na lang ay sila, isang ama, isang ina, at ang dalawang buhay na nag-ugnay sa kanila. Ang puso ni Ara ay tumibok ng malakas. Dito, sa sandaling ito, nagsimula siyang umasa. Ang pag-asa na iyon ay lumago sa mga sumunod na linggo. Naging mas madalas ang pagbisita ni Miguel sa kanyang silid. Naging mas mahaba ang kanilang mga pag-uusap. Isang Sabado, sinabi ni Miguel, kailangan na nating bumili ng mga gamit para sa kanila. Inaasahan ni Ara na ipapadala na lang ni Miguel ang kanyang assistant para gawin ito. Ngunit nagulat siya nang idagdag nito, samahan mo ako. Ito ang kanilang unang paglabas ng magkasama na hindi tungkol sa ospital o sa mga legal na usapin. Para itong isang totoong date. Pumunta sila sa isang high-end na department store sa Makati. Sa baby section, napapaligiran ng mga kuna, stroller, at maliliit na damit, naramdaman ni Ara ang isang kakatuwang kagalakan. Si Miguel, ang makapangyarihang ay mukhang nawawala at nalilito. Bakit ang daming klase ng bote? Ano ang pagkakaiba ng crib sa bassinet? Natawa si Ara. Sa unang pagkakataon, siya ang may alam. Halika, tuturuan kita. Naging masaya ang kanilang hapon. Pinagtatalunan nila kung anong kulay ang mas maganda, dilaw o mint green. Pinagtawanan nila ang isang maliit na sapatos na kasya lang sa hinlalaki ni Miguel. Pinili nila ang dalawang magkatugmang kuna, isa na may disenyong buwan at isa na may disenyong araw. Habang nagbabayad si Miguel, kinuha ni Ara ang isang pares ng maliliit na medyas na may mukha ng oso. Ito ay isang simpleng bagay, hindi mamahalin, ngunit para sa kanya, ito ay isang simbolo. Para silang isang normal na pamilya. Pagkatapos mamili, dinala siya ni Miguel sa isang simpleng restaurant, malayo sa mga magagarang lugar na karaniwan niyang pinupuntahan. Ito ay isang maliit na lugar na naghahain ng mga lutong bahay. Paano mo nalaman ang lugar na to? Tanong ni Ara habang kumakain ng kanyang paboritong sinigang. I have three ways, sabi ni Miguel na may maliit na ngiti. Alam ni Ara na ito ang restaurant na palagi niyang tinetext para padalhan siya ng pagkain. Doon, sa ibabaw ng mainit na sabaw at kanin, nagbahagi si Miguel ng mga bagay na hindi pa niya naririnig dati. Ikinuwento niya ang pressure ng pagiging nag-iisang tagapagmana, ang bigat ng apelyidong De La Cruz, ang kalungkutan ng isang pagkabata na puno ng mga yaya at tutor sa halip ng mga magulang. Nakinig si Ara. At sa pakikinig niya, naunawaan niya. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang halimaw. Siya ay isang taong nakakulong din sa isang ginintuang haula, tulad niya. Pag-uwi nila, ang kotse ay puno ng mga gamit ng sanggol at isang bagong uri ng katahimikan, isang komportableng katahimikan. Nang ihinto ni Miguel ang kotse sa harap ng mansyon, hindi sila agad bumaba. Ara, sabi nito, ang boses ay seryoso. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay malalim at tila may hinahanap. Thank you for today. Dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Ang puso ni Ara ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Napapikit siya, naghihintay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nagbukas sa pag-asam. Ito na. Ang kanyang unang tunay na halik mula sa kanya. Ngunit ang halik ay hindi dumating. Sa halip, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kotse. Pagmulat niya, nakatayo na si Miguel sa labas, binubuksan ang pinto para sa kanya. Ang sandali ay nasira. Ang mahika ay naglaho. Habang naglalakad sila papasok, alam ni Ara kung bakit. Ang anino ng mansyon ay bumagsak sa kanila. Ang malamig na presensya ni Doña Elvira ay tila isang pader na muling itinayo sa pagitan nila.
At habang paakyat sila sa hagdan, tinawag ni Doña Elvira si Miguel mula sa kanyang study. Miguel, anak. Pumarito ka sandali, sabi ng matanda, ang boses ay matamis na may pahiwatig ng lason. May mahalaga akong bagay na kailangan kong ipakita sa iyo. Tungkol sa nakaraan ng asawa mo. Napatigil si Ara sa hagdan, ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Tumingin siya kay Miguel. At sa isang iglap, nakita niya ang pagbabalik ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang pader ay hindi lang muling itinayo. Ito ay mas mataas at mas matibay na ngayon. The warmth from their afternoon together vanished the moment he heard his mother's voice. Parang isang malamig na kamay na humila kay Miguel pabalik sa realidad. The world of cribs and baby socks disappeared, replaced Eva the familiar world of duty, legacy, and De La Cruz expectations. I'll be right back, sabi niya kay Ara, pilit na pinapanatili ang ngiti. Ngunit alam niyang peke ito. The magic of their shared moment was gone, shattered Kivay his mother's summons. He left Ara standing on the grand staircase, her face a mixture of confusion and burgeoning fear. Sa loob ng study ng kanyang ina, ang amoy ng lumang libro at mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya. Doña Elvira was seated behind her large mahogany desk, her posture perfect, her expression unreadable. Para siyang isang reyna sa kanyang trono, at siya ang kanyang tapat na sundalo na ipinatawag para sa isang utos. Maupo ka, Miguel, sabi nito, ang boses ay kalmado. Masyadong kalmado. Umupo si Miguel sa silyang nasa harap ng desk. Sa ibabaw nito ay may isang brown envelope. I am happy that you are taking your responsibilities seriously. Simula ni Doña Elvira, pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng desk. But responsibility should not be mistaken for foolishness. Hindi pwedeng maging bulag, anak. Ibinukas niya ang envelope at inilabas ang isang serye ng mga litrato at dokumento. Maingat na inilalatag ang mga ito na parang mga baraha sa isang laro ng poker. I had her investigated. It's standard procedure for anyone marrying into this family. Tiningnan ni Miguel ang mga papel. Mga litrato ni Ara kasama ang isang lalaki, magkaakbay, tumatawa sa isang parke, magkasama sa labas ng isang sinehan. May mga kopya rin ng mga text messages, mga palitan ng matatamis na salita. Sino siya? Tanong ni Miguel, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. His name is Marco Santos. Her childhood sweetheart. Her first love, apparently, sagot ni Doña Elvira. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. They were together for years. According to Envy source, naghiwalay lang sila ilang linggo bago siya nagsimulang magtrabaho sa kumpanya natin. At ayon sa mga text, tila hindi pa siya tuluyang nakaka-move on. Dinampot ni Miguel ang isang litrato. It was Ara, looking younger, happier, her smile genuine and carefree. A smile he had never seen before. Isang matinding selos, isang emosyon na hindi niya inaasahan at hindi niya gusto, ang kumurot sa kanyang dibdib. The photographs were expertly chosen. The text messages were taken out of context. The entire narrative was meticulously crafted to paint single, damning picture, Ara as a woman still entangled with her past. Mother, this is in the past, sabi ni Miguel, sinusubukang kumbinsihin ang sarili higit pa sa kanyang ina. Is it? Tanong ni Doña Elvira, itinaas ang isang kilay. Look at the dates, Miguel. The last of these photos was taken just a month before the company party. Just a few weeks before that night. She let the implication hang in the air, heavy and poisonous. She came to our company with broken heart. She saw you, a handsome, powerful, and incredibly wealthy man. Ano sa tingin mo ang iisipin ng isang desperadong babae? Ipinagpatuloy ng kanyang ina ang pag-atake. I am not saying she planned this. Perhaps it was an accident. But it's a very convenient accident, don't you think? An accident that solved all her financial problems and tied her to one of the richest families in the country. Miguel stared at the photos, his mind racing. Ang imahe ni Ara na masayang tumatawa kasama ang ibang lalaki. Ang imahe niya kanina sa tindahan ng mga gamit panggabi na may isang matamis at inosenteng ngiti. Alin ang totoo? Alin ang kasinungalingan? The seed of doubt, so skillfully planted by his mother, began to sprout.
Pag-akyat niya sa taas, wala na si Ara sa hagdanan. The door to her suite was closed. Pumasok siya sa sarili niyang kwarto, ang mga litrato ay nasa kanyang kamay pa rin. He felt a surge of anger. Anger at his mother for her manipulations. Anger at this Marco Santos for existing. And most of all, anger at Ara for having a past he knew nothing about. The trust they had started to build, so fragile and new, now felt like a sham. Was her sweetness an act? Was her vulnerability a trap? He stormed out of his room and pounded on her door. Hindi na siya kumatok ng marahan. Binuksan ni Ara ang pinto, ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Miguel, anong sabi ng mama mo? Hindi siya sumagot. Pumasok siya sa loob ng silid at inihagis ang mga litrato sa ibabaw ng kama. Explain this. Gulat na tiningnan ni Ara ang mga litrato. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla at sa huli, sa sakit. Si Marco yan, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Childhood friend ko siya. Naging kami, pero matagal na kaming wala. How long? Miguel demanded, his voice cold and hard. Ang init kanina ay napalitan ng yelo. Ilang buwan na bago mangyari yung sa atin, sagot ni Ara, ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Miguel, nakaraan na iyan. Wala na iyon. Wala na ba talaga, tanong niya, ang boses ay puno ng akusasyon. Or am I just a replacement? Convenient solution. Sabihin mo sakin, Ara. Noong gabing yun, siya ba ang iniisip mo? The accusation was cruel, and he knew it, but the poison of doubt was already clouding his judgment. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ni Ara. It was as if he had physically slapped her. Hindi, bulong niya, umiiling, ang mga luha ay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi totoo yan. Miguel, maniwala ka sakin. He wanted to believe her. Si part of him, the part that held her feet and laughed with her in the baby store, desperately wanted to believe her. But the other part, the De La Cruz part, the part that his mother had cultivated for decades, saw only risk. Betrayal. A potential weakness. Don't know what to believe anymore, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumalikod siya at iniwan siya. Iniwan siyang umiiyak sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga litrato ng isang masayang nakaraan na ngayon ay ginagamit na sandata laban sa kanya. The wall between them was back. At sa pagkakataong ito, itinayo ito gamit ang mga bato ng pagdududa at semento ng kasinungalingan. Sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo si Doña Elvira sa dilim, nakikinig. Narinig niya ang sigaw ni Miguel. Narinig niya ang pag-iyak ni Ara. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Isang manipis, kontentong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. This was just the beginning. The seed was planted. All she had to do now was wait for it to grow and bear its bitter fruit. Ang mga sumunod na araw ay isang pagbabalik sa simula. Ang pader sa pagitan nila ni Miguel ay hindi lang muling itinayo, ito ay mas mataas at mas makapal na ngayon, pinatibay ng mga kasinungalingan ni Doña Elvira. Ang mga maikling pag-uusap ay nawala. Ang mga text message ay tumigil. Ang pinto sa pagitan ng kanilang mga silid ay muling naging isang hangganan na hindi na tinatawid. Bumalik si Miguel sa pagiging estranghero, isang malamig na anino na dumadaan sa pasilyo, isang formal na presensya sa hapagkainan na hindi man lang siya tinitingnan. Ang sakit ay mas matindi ngayon kaysa noong una dahil nakatikim na si Ara ng kaunting pag-asa. At ang pag-asang iyon, nang bawiin, ay nag-iwan ng mas malalim na sugat. Pinilit ni Ara na maging matatag para sa mga sanggol sa kanyang sinapupunan. Araw-araw, hinahaplos niya ang kanyang tiyan at kinakausap sila sa isang bulong. Kaya natin to, mga anak. Tayo-tayo lang. Si Doña Elvira, sa kabilang banda, ay tila mas kontento kaysa dati. Ang kanyang mga pang-aalipusta ay naging mas banayad, ngunit mas tuso. Ang kanyang mga ngiti ay puno ng tagumpay na si Ara lang ang nakakaintindi. Araw-araw, ipinaparamdam nito sa kanya na siya ay isang panauhin lamang na malapit ng paalisin. Isang gabi, 2 linggo bago ang kanyang due date, naramdaman ni Ara ang isang matinding sakit sa kanyang likuran. Isinawalang bahala niya ito sa una. Baka pagod lang.
Ngunit ang sakit ay hindi nawala. Sa halip, ito ay naging isang paulit-ulit na paghilab, dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang tiyan na ngayon ay matigas na parang bato. Napasinghap siya. Ang paghinga niya ay naging mabilis. Masyado pang maaga. Sinubukan niyang tumayo, ngunit isa pang mas matinding paghilab ang dumating, napaluhod siya sa sahig. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Tulong, bulong niya, ngunit walang lumabas na boses. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, gumapang siya palabas ng kanyang silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat galaw ay isang pagsubok. Tulong, sa wakas ay nasigaw niya, ang boses ay basag sa sakit at takot. Naroon si Miguel sa kanyang study, sinusubukang isubsob ang sarili sa trabaho, ngunit ang mukha ni Ara, ang kanyang mga matang puno ng luha, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pagdududa ay parang laso na kumakain sa kanya. Gusto niyang maniwala sa kanya, ngunit ang boses ng kanyang ina ay mas malakas. Nang marinig niya ang sigaw ni Ara, tumalon ang kanyang puso. Tinakbo niya ang pasilyo at natagpuan si Ara sa sahig, namimilipit sa sakit. Ang takot sa mukha nito ay totoo. Ang sakit ay totoo. At sa isang iglap, lahat ng pagdududa, lahat ng galit, lahat ng kasinungalingan ng kanyang ina ay naglaho. Wala nang mahalaga kundi siya. Ara, sigaw niya, lumuhod sa tabi nito. Anong nangyayari? Manganganak na ako, sabi niya sa pagitan ng mga paghinga. Hindi na nag-isip si Miguel. Binuhat niya si Ara, na parang wala itong bigat. Hold on, dadalhin kita sa ospital. Sa biyahe papunta sa ospital, ang mga kamay nila ay magkahawak. Mahigpit. Ang bawat paghilab ni Ara ay nararamdaman din niya. Ang bawat ungol nito ng sakit ay parang isang punyal sa kanyang dibdib. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa isang bulong. I'm sorry, Ara. I'm so sorry. Ang mga oras sa loob ng delivery room ay malabo. Isang kaguluhan ng mga doktor, nurse at mga makinang tumutunog. Ngunit ang tanging nakikita ni Miguel ay si Ara. Hindi niya binitawan ang kamay nito. Sa bawat pag-iri nito, nandoon siya, bumubulong ng mga salita ng pampalakas loob. Kaya mo yan, mahal. Nandito lang ako. Ang salitang mahal ay lumabas nang hindi niya namamalayan. Ngunit ito ay totoo. Nang marinig niya ang unang iyak ng sanggol, isang emosyon na hindi pa niya naramdaman kailanman ang bumaha sa kanyang puso. At nang sumunod ang pangalawang iyak, ilang minuto lang ang pagitan, napaluha siya. Congratulations, M.A.N.M. Reyes de la Cruz, sabi ng doktor, ngumingiti. You have a healthy baby boy and a healthy baby girl. Dinala ng mga nurse ang dalawang maliliit na bundle sa kanila. Ang isa ay binalot sa asul na kumot, ang isa naman ay sa rosas. Inabot sa kanya ang batang lalaki. Habang tinitingnan ni Miguel ang maliit na mukha, ang perpektong mga daliri, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ito ang kanyang anak. Ang kanyang dugo. Tumingin siya kay Ara, napagod ngunit nagliliwanag, yakap-yakap ang kanilang anak na babae. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga matang iyon, nakita niya ang kapatawaran. Dahan-dahan, lumapit si Miguel. Inilapit niya ang kanilang anak na lalaki sa tabi ng kapatid nito. They're perfect, bulong niya. Sagot ni Ara, ang boses ay mahina. Sa pribadong silid ng pagpapagaling, ang mundo sa labas ay nawala. Walang Doña Elvira. Walang kontrata. Walang nakaraan. Tanging sila lamang apat. Umupo si Miguel sa gilid ng kama ni Ara. Hinawakan niya ang kamay nito, ang parehong kamay na binitiwan niya ilang linggo na ang nakalipas. Ara, ni. Simula niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. For being a fool. For doubting you. Ngumiti si Ara, isang pagod ngunit matamis na ngiti. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Hinalikan ni Miguel ang kanyang noo, isang halik na puno ng lahat ng mga salitang hindi niya masabi. Pagkatapos ay hinalikan niya ang noo ng kanyang anak na lalaki, at pagkatapos ay ang noo ng kanyang anak na babae. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ay napakatindi, halos masakit. Sa wakas, naramdaman niyang buo siya. Nahanap niya ang kanyang pamilya. Habang pinapanood nila ang kanilang mga anghel na natutulog,
isang kakatok sa pinto ang sumira sa kanilang perpektong sandali. Bumukas ito at pumasok si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay may isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagpadala ng pangingilabot sa likod ni Ara. Congratulations, mga anak, sabi nito, ang boses ay matamis na parang pulot. They are beautiful. Such perfect little De La Cruzes. Lumapit ito sa kama, tiningnan ang mga sanggol. Para lang makasiguro na ang lahat ay nasa ayos para sa family records, pagpapatuloy nito, tila isang simpleng bagay lang ang sinasabi. I took the liberty of asking the hospital to run the theft test. Just a formality, of course. To make sure everything is properly documented in the De La Cruz family tree. Ang hangin sa silid ay biglang nanlamig. Ang pag-asa at kaligayahan ay napalitan ng isang biglaang, nakakakilabot na pangamba. Senate test. The question escaped Miguel's lips, sharper than he intended. Ang perpektong sandali nila ni Ara ay biglang nabasag. Ang init ng kaligayahan ay napalitan ng isang nanunuot na lamig na dala ng kanyang ina. Doña Elvira simply smiled, a serene, motherly expression that didn't fool Miguel for a second. It's just for the records, Hijo. A formality. For the legacy. You know how important lineage is to our family. We must be thorough. He wanted to argue. He wanted to tell her it was unnecessary, that it was an insult to Ara. He wanted to shield his newfound family from her meddling. But he was, first and foremost, De La Cruz. The words legacy and lineage were ingrained in him since birth. And Ara, seeing the conflict in his eyes, just gave his hand a weak but reassuring squeeze. Okay lang, Miguel. So he relented. He convinced himself it was just his mother being her usual controlling self. The results would prove her wrong, once and for all. It would be the final nail in the coffin of her suspicions. They waited. The 2 days in the hospital should have been a blissful haze of learning to be new parents. But a shadow of anticipation hung over them. The formality felt more like a verdict waiting to be read. On the day they were to be discharged, Doña Elvira arrived. Not with flowers or gifts, but with a single, sealed brown envelope held in her perfectly manicured hands. The results are here, she announced, her voice neutral. Miguel's heart hammered against his ribs. He took the envelope from her. His hands, which had so steadily signed billion-peso deals, were now trembling slightly. He looked at Ara. She was sitting up in bed, cradling their daughter, her eyes wide with a mixture of hope and fear. In that moment, he felt a surge of confidence. He would open this, show it to his mother, and then they could finally begin their lives, free from her influence. He tore the seal. He pulled out the single sheet of paper. His eyes scanned the technical jargon, searching for the bottom line. And then he found it. Subject, Miguel de la Cruz, paternity match probability, 79.9%. Subject, Miguel de la Cruz, paternity match probability, 0.000%. The world stopped. The numbers didn't make sense. He read them again. And again. And again. 79.9%. 0.000%. The paper crumpled in his fist. A roaring sound filled his ears, drowning out everything else. The sterile white walls of the hospital room seemed to close in on him. It was impossible. It had to be a mistake. But then, the seeds of doubt his mother had planted weeks ago, the seeds he thought had withered and died in the delivery room, exploded into a forest of poisonous thorns inside him. The photos. The text messages. The old boyfriend, Marco. Wala na yun. Maniwala ka sakin. Lies. It was all lies. Miguel. Ara's voice was a faint whisper, pulling him back from the edge of the abyss. Anong sabi? He couldn't look at her. If he looked at her, he might break. Instead, he looked at his mother.
Doña Elvira's face was a mask of faint shock and maternal sympathy. She placed the comforting hand on his arm. Anak, she said, her voice a soft, heartbroken murmur. I am so sorry. I warned you. Sinabi ko na sayo. Her words were the final trigger. The sympathy, the faint sadness, it was all confirmation. The carefully constructed narrative she had presented to him weeks ago now seemed like undeniable truth. He had been played. He had been made a fool of. She had lain in his bed, carrying another man's child, and had the audacity to let him believe it was his. A rage, so pure and so absolute, erupted from the deepest core of his being. It was the rage of a man betrayed. The rage of Al de la Cruz whose name had been tarnished. He turned to Ara. The love and adoration he felt for her just moments ago had curdled into bitter, white-hot fury. He saw her not as the mother of his son, but as the woman who had deceived him in the most intimate way possible. Miguel, please, she begged, seeing the storm in his eyes. Don't, he snarled, his voice a low, dangerous growl he didn't recognize as his own. He strode towards the bed. He didn't throw a punch. He didn't shout. He did something far crueler. He ripped the sag result in half and threw the pieces at her. They fluttered down onto the pink blanket covering her daughter. He looked down at the teeny, sleeping infant girl. This beautiful baby he had held, had kissed, had loved with his entire being just hours before. Now, when he looked at her, all he saw was a symbol of his humiliation. A living monument to his stupidity. He then looked at his son, sleeping peacefully in the bassinet beside the bed. His son. The only truth in the sea of lies. He finally met Ara's eyes, and what she saw there made her flinch. It was pure, unadulterated hatred. Explain, he said, his voice barely a whisper but carrying more menace than a shout. The question he had asked weeks ago about photo now had 1,000 times more weight. He pointed a trembling finger at the baby girl in her arms. Ipaliwanag mo, Ara. Kaninong anak yan? Kaninong anak yan? Ang tanong ni Miguel ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Ang lason sa kanyang boses ay mas masakit kaysa sa sakit ng panganganak. Ang mga piraso ng papel ng result na nakakalat sa ibabaw ng kanyang natutulog na anak na babae ay parang mga abo ng kanilang nasunog na pangarap. Hindi totoo yan, sabi niya, ang boses ay nanginginig, umiiling na parang isang baliw. Miguel, nagkakamali sila. May mali sa resulta. Pareho nating anak yan. Alam mo yan. Hinawakan niya ang kamay nito, nagmamakaawa. Miguel, please. Tumingin ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Ngunit ang lalaking nakatingin sa kanya ay hindi na ang Miguel na humalik sa kanyang noo. Ito ay isang estranghero na may mga matang nag-aapoy sa galit at pagtataksil. Marahas nitong binawi ang kanyang kamay na parabang siya ay isang ketongin. Maniwala, umulit ito, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. How can I believe you? How can I believe anything you say now? Lahat ba to kasinungalingan, Ara? Mula sa simula, ang pagiging mahiyain mo, ang mga ngiti mo, ang pag-iyak mo. Pumasok si Doña Elvira sa eksena, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Miguel, anak, calm down. Hindi ito makakabuti sa'yo. Lumapit ito kay Ara. At ikaw, bata ka, bulong nito, sapat lang para marinig ni Ara, sinabi ko na sa iyo. This is what happens to liars. Ang bawat salita ay isang punyal. Ang bawat sulyap mula kay Miguel ay isang paghatol. Si Ara ay napapaligiran, walang kalaban-laban. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sumusumpa ako, Miguel, umiiyak niyang sabi. Sa harap ng Diyos, sa buhay ng mga anak ko, pareho silang sayo. Hindi ko alam kung paano nangyari yan, pero kasinungalingan yan. Ngunit ang mukha ni Miguel ay sarado na, isang pader na bato na hindi na kayang tibagin ng kanyang mga luha. Ang laso ni Doña Elvira at ang sakit ng pagtataksil ay tuluyan ng bumulag sa kanya. Enough, sabi niya, ang boses ay mababa at pinal. Tapos na tayo sa mga kasinungalingan.
Sa gabing iyon, pinayagan silang umuwi. Ngunit ang pag-uwi ay hindi isang pagbabalik sa tahanan. Ito ay isang march sa patungo sa bitayan. Ang biyahe ay puno ng nakakabinging katahimikan. Si Ara ay nasa likod, yakap ang dalawang sanggol. Si Miguel ay nasa harap, katabi ng driver, ang kanyang anyo ay matigas at hindi gumagalaw. Si Doña Elvira ay nasa isa pang sasakyan sa likuran, na parang isang buwitre na naghihintay sa kamatayan ng kanyang biktima. Pagdating sa mansyon, hindi sila pumasok sa pangunahing pinto. Dinala sila ni Miguel sa kanyang study. Ang parehong study kung saan niya unang naramdaman ang sipa ng kanyang mga anak. Ngayon, ito na ang magiging korte ng kanyang paghukom. Inilagay niya ang dalawang sanggol sa mahabang sofa. Ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang anak na babae. Ang isa ay ang kanyang koneksyon kay Miguel. Ang isa ay ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. I will give you a choice, Ara, sabi ni Miguel, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Isang huling pagkakataon. Humarap ito. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi maitago. You can stay here. You can continue to be Emrys de la Cruz. You can raise our son Ezvi's son here, with all the privileges of Ezvi's name. Natigilan si Ara, isang sinag ng huwad na pag-asa ang sumilay. But, pagpapatuloy niya, at ang salitang iyon ay bumagsak na parang isang palakol. You will give her up. Itinuro niya ang natutulog na sanggol na babae. You will give that child up for adoption. I will not raise another man's child under the roof. I will not let thy son grow up alongside a symbol of your betrayal. I will not have Jiwei family name tainted by this mistake. Naramdaman ni Ara na ang hangin ay naubos mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang puso ay tila dinurog ng isang higanting kamay. Papiliin siya. Papiliin siya sa pagitan ng kanyang dalawang anak. Hindi, bulong niya, ang kanyang ulo ay umiiling sa hindi makapaniwalang pagkasuklam. Hindi mo iyan magagawa, Miguel. Anak mo rin siya. She is not the daughter, sigaw niya, sa wakas ay sumabog ang galit na kanina pa niya pinipigilan. The test proves it. Science proves it. At ikaw you are a liar. Lumapit si Ara sa kanyang mga anak. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang anak na lalaki, at ang isa pa sa kanyang anak na babae. Ang kanyang mga anghel. Ang kanyang buhay. Tumingin siya kay Miguel. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. At sa mga matang iyon, nakita niya ang kanyang desisyon. Kung ganon, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, isang nakakatakot na katahimikan pagkatapos ng bagyo. Kung kailangan kong pumilid. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay binuhat niya ang kanyang anak na lalaki. Yakap-yakap niya ang dalawa sa kanyang dibdib, ang kanilang init ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Pipiliin ko sila. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel, isang huling, desperadong pagtatangka na hanapin ang lalaking minahal niya. Wala na ito. Aalis kami. Nag-uumpisa ng umulan sa labas. Isang mahinang ambon na unti-unting lumalakas. Si Doña Elvira ay nakatayo sa may pinto ng study, isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Nakuha niya ang gusto niya. Walang dinala si Ara. Walang damit. Walang pera. Ang tanging dala niya ay ang dalawang sanggol sa kanyang mga braso, nakabalot sa kanilang mga kumot sa ospital. Naglakad siya palabas ng study, nilampasan si Miguel na parang hindi ito umiiral. Naglakad siya sa grand foyer. Ang mga katulong ay nakatingin, puno ng awa ngunit walang magawa. Pagbukas niya ng malaking pinto sa harap, ang malamig na hangin ng gabi at ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanya. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad pababa sa hagdan, ang ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis na damit. Ang kanyang mga anak ay nagsimulang umiyak dahil sa lamig. Mas hinigpitan niya ang yakap sa kanila, sinusubukang protektahan sila gamit ang kanyang sariling katawan. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Palayo sa mansyon. Palayo sa kanyang sirang buhay. Sa loob, nakatayo si Miguel sa bintana ng kanyang study, pinapanood ang papalayong anyo ni Ara. Ang kanyang silweta ay dahan-dahang nilalamon ng dilim at ng walang tigil na ulan.
Ang bawat hakbang ni Ara palayo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang galit na nararamdaman niya ay nagsimulang mapalitan ng isang malawak, umaalingaw na kawalan. Nang tuluyan nang mawala sa paningin ang anino ni Ara, ang lakas na nagpapatayo sa kanya ay biglang nawala. Napaluhod si Miguel sa mamahaling Persian rug. Ang Sihi. Ang makapangyarihang De La Cruz. Ngayon ay isang lalaking nawasak, mag-isa sa kanyang malawak na study. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tunog lang na maririnig ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas. At ang tunog ng isang pusong nadudurog. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay mas masahol pa kaysa sa bagyo mismo. Nang mawala si Ara sa gitna ng ulan, ang mansyon ng De La Cruz ay tila huminga ng maluwag. Ang tensyon ay nawala. Ngunit napalitan ito ng isang bagay na mas mabigat, isang malawak, malamig na kawalan. Para kay Miguel, ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ara! Sa mga unang araw, ang galit ang nagsilbing kanyang kalasag. Ikinulong niya ang sarili sa paniniwalang siya ang biktima. Siya ang niloko. Siya ang pinagtaksilan. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho, umaalis ng maaga, umuuwi ng gabi, ginagawang isang fortress ang kanyang opisina laban sa mga alaala. Ngunit ang mga alaala ay tuso. Sumisingit ang mga ito sa mga siwang ng kanyang depensa. Isang araw, habang dumadaan siya sa hallway, napadaan siya sa Rose Suite. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, inaalis ng mga katulong ang lahat ng bakas ni Ara. Ang mga damit na hindi niya kailanman isinuot ay maingat na tinutupi. Ang mga libro sa nightstand ay inaalis. Ang silid ay dahan-dahang binubura na parang hindi kailanman nagkaroon ng Ara Reyes. Ngunit sa gitna ng silid, may isang bagay na naiwan. Isang pares ng maliliit na medyas na may mukha ng oso, nakapatong sa ibabaw ng kama. Ang medyas na binili niya sa department store. Dinampot ito ni Miguel. Ito ay napakaliit, kasya lang sa kanyang hinlalaki. At ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng buong mundo. Hindi ito para sa kanyang anak na lalaki. Para ito sa babae. Ang batang babae na itinaboy niya. Dumating ang gabi at ang katahimikan ng mansyon ay naging isang kalaban. Umuupo siyang mag-isa sa mahabang hapagkainan, sa parehong upuan kung saan niya nakita si Ara na kumakain ng mag-isa. Ngayon, naiintindihan na niya ang kalungkutan nito. Sinubukan ng kanyang ina na ibalik ang lahat sa dati. Mas mabuti na to, anak, sabi nito isang gabi. The family is protected. The scandal is contained. Now, you can focus on raising your son. The true De La Cruz here. Ipinakilala siya ni Doña Elvira sa mga anak na babae ng kanyang mga kaibigang mayayaman. Mga babaeng magaganda, edukada, at tiangkop. Ngunit sa tuwing tinitingnan ni Miguel ang mga ito, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Ara na puno ng luha. Tinanggihan niya ang lahat. Ang pagtulog ay naging isang luho na hindi niya kayang bayaran. Kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya si Ara, basang-basa sa ulan, yakap-yakap ang dalawang umiiyak na sanggol. Ang imahe ay isang walang katapusang bangungot. Nagsimula siyang uminom. Brandy. Whiskey. Anumang bagay na makapagpapamanhid sa sakit. Isang gabi, lasing siyang umuwi. Nadapa siya sa hagdan, ang kanyang perpektong suite ay nagusot. Tumayo siya, umakyat, at sa halip na pumasok sa kanyang silid, natagpuan niya ang sarili sa harap ng pinto ng nursery. Ang nursery na pinili nilang dalawa. Pinihit niya ang pinto at pumasok. Ang silid ay kumpleto na. Ang dalawang kuna, isa na may disenyong buwan at isa na may disenyong araw, ay magkatabi. Ang mga dingding ay pininturahan ng malambot na dilaw. Lahat ay perpekto. Lahat ay naghihintay. Lahat ay walang laman. Lumapit siya sa kunang may disenyong buwan. Ang kuna para sa kanyang anak na babae. Hinaplos niya ang makinis na kahoy. Hinawakan niya ang isang maliit na unan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng isang silid na hindi kailanman maririnig ang iyak ng isang sanggol, gumuho si Miguel. Napaupo siya sa sahig, sumandal sa kuna, at umiyak. Hindi isang tahimik na pagluha. Isang malakas, masakit na paghagulgol ng isang lalaking nawala ng lahat. Ara Lee. Ang pangalan niya ay isang basag na bulong sa dilim. Ara, bumalik ka, patawarin mo ako.
Sa labas ng pinto, nakatayo si Yaya Nena, ang matagal ng kasambahay ng mga De La Cruz. Dala niya ang isang baso ng tubig para kay Miguel, ngunit natigilan siya nang marinig ang paghagulgol nito. Ang puso ng matanda ay kumirot para sa alaga. Nakita niya itong lumaki. At ngayon, nakikita niya itong nasisira. Naging kahina-hinala si Yaya Nena mula pa noong una. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang perpektong tiyempo ng second test. Ang hindi maitagong kasiyahan sa mga mata ni Doña Elvira nang umalis si Ara. Isang gabi, habang naglilinis siya malapit sa study ni Doña Elvira, narinig niya itong may kausap sa telepono. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Yes, the payment has been transferred, narinig niyang sabi ng matanda. Make sure all records are wiped clean. There should be no trace of our transaction. Don't care what you have to do, just get it done. The amounts paid you is more than enough to ensure your silence. May binanggit tungkol sa isang private lab at isang Yisi Alcaraz. Kinilabutan si Yaya Nena. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kanyang katapatan ay sa pamilya De La Cruz. At para sa kanya, si Ara at ang dalawang bata ay bahagi na ng pamilyang iyon. Kinabukasan, habang wala si Doña Elvira, naglakas loob si Yaya Nena. Alam niyang may itinatagong checkbook ang matanda sa isa sa mga drawer ng desk nito para sa mga personal expenses. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer. Doon, sa ilalim ng mga papeles, nakita niya ito. Isang kopya ng isang tseke. Ang petsa ay isang araw pagkatapos umalis ni Ara. Ang halaga ay napakalaki, 1,000,000 piso. At ang pangalan ng pinagbayaran, Alcaraz Diagnostics. Tiniklop ni Yaya Nena ang resibo at itinago sa kanyang bulsa. Ito ay isang maliit na piraso ng papel, ngunit alam niyang hawak nito ang kapangyarihan upang sirain ang isang kasinungalingan o sirain ang isang pamilya ng tuluyan. Tumingin si Miguel sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay may itim na bilog. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Nagawa ko ba ang tama? O nagawa ko ba ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko? Ang tanong ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang tanong na wala siyang sagot. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na siyang matakot na alam na niya ang kasagutan. Ang umaga ni Ara ay nagsisimula hindi sa sinag ng araw, kundi sa tunog ng dalawang maliliit na paa na tumatakbo sa sahig na gawa sa kahoy. Mama, gising na. Gutom na si Leo. Sinundan ito ng isa pang boses, mas mahina ngunit kasing sigla. And Luna to, Mama. Gutom na si Luna. Imumulat ni Ara ang kanyang mga mata at sasalubungin siya ng dalawang magkamukhang mukha, na parehong may malalaking, bilugang mata at kulot na buhok. Ang isa ay isang maliit na bersyon ni Miguel. Ang isa naman ay isang maliit na bersyon niya. Ang kanyang kambal. Ang kanyang lakas. Good morning, Gitay Little Superheroes, sabi niya, sabay halik sa noo ng bawat isa. Sige na, mauna na kayo sa kusina. Susunod na si Mama. Tumalo ng dalawa mula sa kama at nagunahan palabas ng silid. Napangiti si Ara. Ang maliit na apartment na tinitirhan nila sa isang simpleng kapitbahayan sa Quezon City ay malayo sa karangyaan ng mansyon ng De La Cruz, ngunit ito ay puno ng isang bagay na hindi kailanman nagkaroon sa mansyon, tawanan. At pagmamahal. Ang unang taon ay isang impyerno. Pagkatapos ng gabing iyon ng pagpapaalis, tinulungan siya ng isang security guard na makahanap ng pansamantalang masisilungan. Ginamit niya ang natitirang pera sa kanyang wallet para sa isang gabi sa isang murang motel. Kinabukasan, isinangla niya ang tanging alahas na mayroon siya, isang maliit na hikaw na regalo ng kanyang yumaong ina, para makabili ng gatas at diaper. Naranasan niya ang gutom, ang pagod, ang takot. May mga gabing umiiyak siya habang yakap-yakap ang kanyang dalawang sanggol, iniisip kung paano niya sila bubuhayin. Ang imahe ni Miguel, ang sakit ng kanyang pagtataksil, ay palaging naroon. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak, ang sakit ay nagiging determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Dahan-dahan, sa tulong ng isang matandang kapitbahay na naawa sa kanya, nakabangon siya.
Nagsimula siya sa paglalabada, paglilinis ng bahay, anumang trabaho na maaari niyang gawin habang daladala ang kanyang kambal. Pagkatapos, natuklasan niya ang kanyang talento sa pagbibake, isang bagay na natutunan niya mula sa kanyang lola. Nagsimula siya sa pagbebenta ng cookies at cupcakes sa mga kapitbahay. Nang makita ng mga ito ang kanyang dedikasyon, tinulungan siya ng isa na mag-set up ng isang maliit na online page. Ara Sweet Bites. Mula sa iisang order, naging 10. Mula sa 10, naging 100. Ngayon, 3 taon na ang nakalipas, ang Ara Sweet Bites ay isa ng maliit ngunit matagumpay na home-based business. Mayroon na siyang 2 part-time na katulong, sapat na kita para sa kanilang 3, at higit sa lahat, mayroon siyang respeto sa sarili. Ang Ara Reyes na mahiyain at laging nakayuko ay matagal nang namatay sa gabing umuulan na iyon. Ang babaeng narito ngayon ay isang ina. Isang negosyante. Isang mandirigma. Mama, bakit po si Leo lang ang kamukha ni Papa sa picture? Ang tanong ni Leo ay biglaan habang tinitingnan nito ang nag-iisang litrato ni Miguel na itinago ni Ara, isang kupas na larawan mula sa isang company. Ito ang tanging patunay na mayroon silang ama. Napahinto si Ara sa paghahalo ng batter. Lumuhod siya para maging kapantay ang kanyang anak. Kasi, anak, minsan, ang mga baby ay namimili. Si Luna, ako ang pinili niyang maging kamukha. Ikaw, si Papa mo ang pinili mo. Pero pareho kayong galing sa puso ni Mama at Papa. Ito ang sagot na paulit-ulit niyang sinasanay sa kanyang isipan. Isang simpleng katotohanan na hindi masakit. Yumakap si Luna kay Ara. It's okay, Leo. Kamukha naman natin si Mama. Si Mama ang best. Umiti si Ara at niyakap ang kanyang 2 anak. Kayo ang best, kayo ang buhay ni Mama. Isang hapon, dinala ni Ara ang kambal sa isang parke. Habang masaya silang naglalaro sa swing, napatingin si Ara sa isang newsstand sa di kalayuan. Sa pabalat ng isang business magazine, nakita niya ang mukha niya. Miguel de la Cruz. Maseryoso ang kanyang hitsura. May mga linya na sa kanyang noo na wala dati. Ngunit ang kapangyarihan at otoridad ay naroon pa rin. Ayon sa headline, pinalago pa niya ang De La Cruz Holdings ng doble sa nakalipas na 3 taon. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Ara. Isang what if? Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi. Wala nang what if. Ang kanyang buhay ay narito na. Sa parking ito. Kasama ang 2 batang ito na humahalakhak habang tinutulak niya ang kanilang duyan. Hindi ito isang buhay ng karangyaan, ngunit ito ay totoo. Ito ay sa kanya. Mas mataas, Mama. Mas mataas, sigaw ni Leo. Tumawa si Ara at tinulak ang duyan ng mas malakas. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na kotse na may tinted na bintana, isang lalaki ang nakatingin sa kanila. Si Miguel, nakararating lang para sa isang site inspection sa isang kalapit na property, ay napahinto nang makita ang isang pamilyar na figura. Isang babae na may mahabang buhok, tumatawa habang nagtutulak ng duyan. Isang batang lalaki at isang batang babae na kapwa may kulot na buhok. Hindi siya sigurado. Masyadong malayo. Ngunit ang paraan ng pagtawa ng babae, ang paraan ng paggalaw nito. Ang puso ni Miguel, na matagal ng manhid at tulog, ay biglang tumibok ng malakas. Driver, itigil mo ang sasakyan, utos niya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa eksena sa parke. Maaari kaya? Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, maaari kayang siya iyon? The image of the woman in the park haunted Miguel for days. Could it be her? The rational part of his brain told him it was impossible. It's coincidence. But the part of his heart that still ached for her whispered, what if? He had spent 3 years trying to bury her memory, but it was like trying to bury the sun. Her absence was a constant, gaping void in his life. He was successful. He was powerful. He was utterly, miserably empty. His son, Leo, the son Doña Elvira had insisted he keep, was being raised in the mansion. But Miguel couldn't bear to look at the boy for too long. The child was a constant, living reminder of his own cruelty, of the family he had destroyed. He saw Ara's eyes in the boy's face and the guilt would eat him alive.
The boy was being raised give nannies, a sad echo of Miguel's own lonely childhood. He was repeating the very cycle he had once lamented to Ara. One evening, as he was nursing a glass of brandy in his study, soft knock came at the door. It was Yaya Nena. She looked older, her face etched with a worry that seemed to have been there for years. Sir Miguel, pwede po ba tayong mag-usap? She asked, her voice trembling slightly. What is it, Yaya? He asked, tired. The old woman stepped inside, closing the door behind her. She clutched a small, worn-out purse to her chest. Sir, matagal ko na po itong dinadala. Ang konsensya ko po, hindi na ako pinapatulog. From her purse, she took out a folded piece of paper and a small, old model cell phone. She placed them on his desk. Ano to? Miguel asked, intrigued by her secrecy. 3 taon na po ang nakalipas, sir. Isang gabi, narinig ko po si Senora Elvira na may kausap sa telepono. Yaya Nena began, her voice low. Pinindot ko po ang record button sa luma kong cellphone. Hindi ko po alam kung bakit pero pakiramdam ko po, kailangan. She pushed the cellphone towards him. Pakinggan niyo po, sir. With a sense of dread, Miguel picked up the phone and pressed play. The recording was grainy, but the voice was unmistakably his mother's. Yes, the payment has been transferred. Make sure all records are wiped clean. Don't care what you have to do. The amounts paid you is more than enough to ensure your silence. The voice mentioned AGC, Alcaraz and Alcaraz Diagnostics. Miguel's blood ran cold. He looked at the folded paper. It was carbon copy of check. Dated 3 years ago. For 1 million pesos. Payable to Alcaraz Diagnostics. The name of the lab that had processed the SAD test. The world tilted on its axis. The careful reality he had constructed for 3 years began to crack. The foundation of his rage, his righteousness, his entire justification for sending Ara away, it was all built on a lie. A 1 million peso lie. Where did you get this? He asked, his voice a hoarse whisper. Sa drawer po ni Senora, sir, Yaya Nena confessed, tears welling in her eyes. Sir Miguel, patawarin niyo po ako kung ngayon ko lang po ito sinabi. Natakot po ako. Pero mas natatakot po ako na habang buhay ninyong pagsisihan ang isang pagkakamaling hindi niyo naman kasalanan. He stared at the evidence, his mind struggling to process the enormity of the betrayal. It wasn't Ara who had betrayed him. It was his own mother. She had not just planted a seed of doubt, she had manufactured the entire garden of lies. She had orchestrated everything. The investigation. The timing. The fake cell result. She had calmly and methodically destroyed his life, his happiness, his family, all in the name of legacy. The grief and regret he had suppressed for 3 years erupted into a volcano of pure, unadulterated fury. But this time, the fury was not for Ara. It was for the woman he had trusted his entire life. He found his mother in the Grand Lanai, sipping tea, looking out at her perfect garden as if she didn't have care in the world. He didn't say a word. He simply walked up to her and slammed the check copy and the old cell phone on the glass table. The teacup rattled in its saucer. Doña Elvira looked at the items on the table, and for the first time in his life, Miguel saw a flicker of genuine fear in his mother's eyes. It was gone in an instant, replaced by her usual mask of stern composure. What is the meaning of this? She asked, her voice dangerously calm. I think you know what it means, mother, Miguel said, his voice deceptively soft, yet trembling with rage. Alcaraz Diagnostics. 1 million pesos. AGC, Alcaraz, who was paid for his silence. He leaned in closer, his voice dropping to a venomous whisper. Tell me, mother. How much does child's life cost? How much does it cost to destroy your own son's happiness? Is 1 million pesos the going rate? Doña Elvira stood up, her dignity her only shield. Did what had to do. Did it for you. For this family. That woman was not worthy of you.
She was a gold-digging commoner who would have ruined you. She was the mother of Eva children, he roared, the sound echoing through the cavernous space. For the first time, he said it children. Plural. Children, mother. Both of them. She was a mistake. No, Miguel said, shaking his head, a single, bitter tear rolling down his cheek. She was the best thing that ever happened to me. And you took her away. You let me believe a lie. You let me drive away in my own family into the rain. He looked at his mother, but he no longer saw the matriarch he once revered. He saw a monster, twisted by her own pride and prejudice. Paano ninyo ito nagawa sa akin? He asked, the question filled with 3 years of pain and regret. Sa amin? He didn't wait for an answer. There was no answer she could give that would ever be enough. He turned his back on her, on the mansion, on the entire De La Cruz legacy that had cost him everything. He walked away, his purpose clear, his mind set. He had to find her. He had to find them. He had to find his family. And this time, he would beg, he would crawl, he would do whatever it took to earn back the life his mother had stolen from him. It took him 2 weeks. 2 weeks of sleepless nights, countless private investigators, and calling in every favor he had. The image from the park was his only lead, ghost he was desperately chasing. Finally, he got the call. They had found her. An address in quiet, middle-class neighborhood in Quezon City. A small online baking business called Ara Sweet Bites. His heart hammered against his ribs as his driver navigated the unfamiliar, narrow streets. The towering skyscrapers of Avis felt like a world away. This was her world now. A world she had built without him. The car stopped in front of a 2-story apartment building, modest and clean. He saw a small, hand-painted sign inside the gate, Ara Sweet Bites, we're baking happiness. Happiness. A simple word that felt like a punch to his gut. He had a billion-peso empire, but he had forgotten what that word meant. He stepped out of the car, his expensive leather shoes feeling out of place on the simple concrete pavement. He straightened his suit, a nervous habit. The Miguel de la Cruz who could command a boardroom of 100 men was now just a man, standing in front of the door, terrified. He raised trembling hand and knocked. The seconds stretched into an eternity. He could hear the faint sound of children's laughter from inside. His children. The door opened. And there she was. The knock on the door was unexpected. Ara wiped her floor-dusted hands on her apron, calling out, "Sandali lang." She was expecting a delivery rider for her cake supplies. But when she opened the door, the world stopped. It was him. Miguel. He looked different. Thinner. Tired. The arrogant confidence in his eyes was gone, replaced by a deep, haunting sorrow. But it was him. The man who was a constant ghost in her quiet moments, the man whose face she saw in her sons every day. Her first instinct was to slam the door shut. To protect herself. To protect her children. To protect the peaceful life she had fought so hard to build. Ara, he said, his voice hoarse, as if he hadn't used it in years. Her heart, which she had so carefully shielded in armor, felt a painful crack. Anong ginagawa mo dito? She asked, her voice came out colder than she intended. It was the voice of a survivor, not a victim. He started, but no words came out. His eyes darted past her, into the apartment, where he could see the colorful drawings taped to the wall, the small toys scattered on the floor. He saw a glimpse of a little boy with his hair peeking from behind the sofa. Leo. You have to leave, Ara said, her voice firm, taking a step to block his view. Wala ka nang babalikan dito, Dinf de la Cruz. The formal address was a slap and he flinched. In de la Cruz. He deserved that. He deserved so much worse. Please, Ara, he begged, his composure crumbling.
Just 5 minutes. I need to explain. Explain what? She countered, her eyes flashing with 3 years of pain. Explain how you threw me and my children out in the rain? Explain how you called my daughter a mistake. Walang paliwanag na makakapagburan on Miguel. He knew she was right. No explanation could ever erase what he did. But he had to relay. He did the only thing he could think of. The powerful city, the proud heir of the De La Cruz Empire, dropped to his knees on the rough doormat. I know, he said, his voice breaking, his forehead touching the ground. Walang kapatawaran ang ginawa ko. I was a fool. A monster. Nabulag ako, Ara. Nabulag ako sa kasinungalingan. He looked up at her, his eyes swimming in tears. The self test it was fake. Diva mother paid the lab she faked it she planned everything. He pulled out a folded piece of paper from his pocket, the check copy. He held it out to her, a pathetic offering. This is the proof. Ara, I'm so sorry. I am so sorry. Ara stared at the man kneeling before her, a sight she never thought she'd ever see. She looked at the paper in his hand. A fake. It was all fake. A wave of vindication washed over her, hot and fierce. I told you so, the words screamed in her mind. She wanted to shout them at him. She wanted to hurt him the way he had hurt her. But as she looked at his broken form, she felt no triumph. Only a deep, profound sadness for what they had lost. For the 3 years that were stolen from them. Tumayo ka dyan, she said, her voice softer now, wary. He stood up, his face a mess of tears and shame. So now you know, she said quietly. Anong gusto mong mangyari? You want me to say it's okay? You want us to go back to that mansion and pretend nothing happened? No, he said quickly. I want to earn your forgiveness. Kahit yun lang. Let me be part of their lives. Let me be a father to them. To both of them. She was about to answer, to tell him she needed time, to tell him to go away, when a small figure emerged from behind her. It was Luna, her daughter, clutching a half-eaten lollipop. She looked at the tall, strange man with wide, curious eyes. She saw the tears on his face. She walked up to Miguel, unafraid. She held out her sticky lollipop to him. Umiiyak ka po ba? She asked, her voice small and sweet. Gusto mo ng candy? Pampahappy yan, sabi ni Mama. Miguel stared at the little girl. His daughter. The child he had called a mistake. She was standing in front of him, offering him comfort. He couldn't stop the sob that escaped his lips. He knelt again, not in shame this time, but to be at her level. He looked into her eyes, his eyes, and saw nothing but pure, innocent kindness. The kindness he didn't deserve. The forgiveness he so desperately needed. Ang inosenteng tanong ni Luna ay sumira sa pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Nang makita niya si Miguel na lumuluha sa harap ng kanilang anak na babae, ang anak na minsan nitong itinakwil, isang bagay sa loob niya ang lumambot. Hindi niya ito pinapasok sa bahay. Hindi pa. Ngunit hinayaan niya itong manatili sa labas ng gate. Kailangan ko ng panahon, Miguel, sabi niya, ang boses ay matatag ngunit walang galit. Kailangan namin ng panahon. Hindi ito pagtanggi. Ngunit hindi rin ito pagtanggap. Ito ay isang siwang. Isang maliit na siwang ng pag-asa na pinanghawakan ni Miguel na parang isang taong nalulunod. At kaya nagsimula ang kanyang panunuyo. Hindi ito ang panunuyo ng mga bulaklak at mamahaling regalo. Alam ni Miguel na hindi iyon ang paraan para makuha muli ang puso ni Ara. Ang panunuyo niya ay isang panunuyo ng presensya at pasensya. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, dumarating siya. Hindi siya kumakatok. Upo lang siya sa isang bench sa tapat ng apartment, sa kabilang kalsada. Mula doon, pinapanood niya ang buhay na hindi naging kanya. Pinapanood niya si Ara na sinusundo ang mga bata mula sa bintana. Naririnig niya ang kanilang tawanan. Minsan, kapag naglalaro ang kambal sa labas, lalapit ang mga ito sa kanya.
Si Leo, na mas mahiyain, ay titingin lang mula sa malayo. Ngunit si Luna, na mas palakaibigan, ay lalapit at magtatanong, "Hi, yung umiiyak. Nandito ka na naman?" Tumatawa si Miguel sa kabila ng kirot. "Tito Miguel na lang," sabi niya. At hindi na ako umiiyak. Dahan-dahan, ang Tito Miguel ay naging bahagi ng kanilang routine. Dinadalhan niya sila ng mga laruan, hindi mamahalin, kundi mga simpleng bola at aklat pambata. Tinuturuan niya si Leo kung paano magpalipad ng saranggola sa parke. Ikinukwento niya kay Luna ang tungkol sa mga bituin. Pinapanood sila ni Ara mula sa bintana. Nakikita niya ang pananabik sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakikita niya ang pagsisisi at sinseridad sa bawat kilos ni Miguel. Nakikita niya ang isang ama na sinusubukang bumawi sa nawalang panahon. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas komplikado. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ay isang proseso. At sa bawat araw na nakikita niya si Miguel na nagtitiyaga, isang hibla ng galit ang napuputol. Isang gabi, malakas ang ulan. Katulad ng gabing iyon 3 taon na ang nakalipas. Sumilip si Ara sa bintana at naroon si Miguel nakaupo sa bench, basang-basa, ngunit hindi umaalis. Naghihintay. Ang puso ni Ara ay tuluyang bumigay. Kumuha siya ng isang payong, lumabas ng bahay at tinawid ang kalsada. Tumayo siya sa harap niya at itinapat ang payong para takpan sila pareho. Tumingala si Miguel, gulat. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at nakita ni Ara ng mga luha. "Bakit ka nandito?" tanong ni Ara, ang boses ay mahina. "Magkakasakit ka." "Hihintayin ko hanggang sa mapatawad mo ako," sagot ni Miguel. "Kahit abutin pa ako ng habang buhay." Tinitigan siya ni Ara. "Patawarin? Miguel, paano ko mapapatawad ang isang bagay na sumira sa akin? Sa loob ng 3 taon, ako lang mag-isa. Ako ang nagpalaki sa kanila. Ako ang hindi natutulog kapag mailagnat sila. Ako ang umiiyak sa gabi dahil hindi ko alam kung saan kukuha ng pambili ng gatas." Ang bawat salita ay isang katotohanang matagal na niyang kinimkim. "Alam ko," sabi ni Miguel. At walang salita ang makakapagburan-on. "Pero Ara, hayaan mo akong subukang punan ang mga nawalang taon. Hayaan mo akong bumawi. Hindi bilang CEO ng De La Cruz Holdings, kundi bilang Miguel, ang ama ni Leo at Luna. At ang lalaking hindi tumigil sa pagmamahal sa'yo, kahit na sinubukan kong itanggi." Sa ilalim ng payong, sa gitna ng malakas na ulan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang lahat ng sakit, lahat ng pader, lahat ng pag-aalinlangan ay natunaw sa init ng katotohanang iyon. "Pumasok ka muna," sabi ni Ara sa wakas. "Nagtimpla ako ng kape." Hindi sila bumalik sa mansyon. Iyon ang kondisyon ni Ara. "Magsisimula tayo ng bago. Tayo lang." Ipinagbili ni Miguel ang kanyang penthouse sa Giz. Bumili siya ng isang simpleng bahay sa parehong village kung nasaan ang apartment ni Ara. Isang bahay na may hardin kung saan maaaring magtakbuhan ang mga bata. Ang pagbuo muli ng kanilang pamilya ay hindi madali. May mga araw ng pag-aalinlangan. May mga gabi ng mahihirap na pag-uusap kung saan inilalabas nila ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarap nila ito ng magkasama. Si Doña Elvira ay nanatili sa kanyang malaking mansyon, nag-iisa. Binisita siya ni Miguel isang beses. Hindi para manumbat, kundi para magpaalam. "Pinapatawad ko na po kayo, Ma," sabi niya. "Ngunit hindi ko malilimutan. Mula ngayon, ang pamilya ko na ang uunahin ko." Siya ay naiwang mag-isa sa kanyang karangyaan, isang reynang walang kaharian. Isang maaraw na linggo, dinala ni Miguel ang kanyang pamilya sa beach. Habang nagtatayo ng sandcastle sina Leo at Luna, nakaupo sina Ara at Miguel sa buhangin, pinapanood sila. Sino nang mag-aakala, bulong ni Ara, sumandal sa balikat ni Miguel. "Na pagkatapos ng lahat, hahantong tayo dito." Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay ng mahigpit. "Araw-araw, pinapasalamatan ko ang Diyos na binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon." "Binigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon, Miguel," sagot ni Ara. "Ang pagkakataong pumili ng pagmamahal kaysa sa tungkulin." Tumingin si Miguel sa kanyang mag-iina. Si Ara, ang kanyang matatag at mapagmahal na asawa. Si Leo, ang kanyang tahimik at matalinong anak.
Si Luna, ang kanyang masayahin at matamis na prinsesa. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang tunay na yaman. Mama! Papa! Halikayo! Tulungan niyo kami, sigaw ni Luna, kumakaway. Nagkatinginan sina Miguel at Ara, at sabay nang umiti. Tumayo sila at tumakbo palapit sa kanilang mga anak, ang kanilang mga tawanan ay sumasabay sa alon ng dagat. Hindi perpekto ang kanilang simula. Ito ay puno ng sakit at pagkakamali. Ngunit natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong kwento. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon mula sa mga guho, tungkol sa pagpapatawad sa hindi mapapatawad, at tungkol sa pagpili na mahalin muli sa kabila ng lahat. At sa ilalim ng sikat ng araw, sa tabi ng dagat, ang kanilang pamilya, na minsan ang nawasak, ay sa wakas, buo na muli.